the right path. Yan po ang tema ng World AIDS Day ngayong taon na ginugunita taon-taon tuwing ika-1 ng buwan ng Disyembre. Dahil po dyan, ayan po mismong pag-uusapan natin sa Say ni Doc kasama ang Department of Health o DOH at na nagbabalik sa si Doc V. Diaz. Doc V. Magandang umaga mga ka-RSP. Ako po si Doc V. Diaz mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon ay aalamin natin kung ano ang say ni Doc at ng mga eksperto pagdating sa iba't ibang usaping pangkalusugan. Tuwing unang araw ng Disyembre ay ginugunita ng buong mundo ang World AIDS Day. Ang taunang event na ito ay isang paalala na mas pinaigting pa ang mga inisyatibo upang matuldukan na ang mga HIV-related stigma o panghuhusga. Sa araw na ding ito ay maipakikita natin ang ating suporta sa mga people living with HIV at alalahanin ang mga kapatid nating namayapa dahil sa sakit na ito. At kaugnay niyan ay makakasama natin si Sir Rain Mendoza, ang presidente ng People Living with HIV. Magandang umaga po, Sir Rain. Welcome po dito sa Say ni Doc at sa Rise and Shine Pilipinas. Para po sa mga kababayan natin na nalilito o baka hindi pa po nila alam, pakipaliwanag po sa atin ang pagkakaiba ng HIV at AIDS. Good morning po, no, Doc. Ang HIV po ay isang infeksyon kung saan pinahihina nito ang immune system ng isang tao. At kapag mahina ng immune system ng isang individual or tao, dito na po pumapasok yung AIDS condition. So, ang HIV po ay virus at ang AIDS ay isang condition. So ano po ba ang mga panganib o risk factors na mga nakagawian at sitwasyon na maaring mapaglagay sa isang tao ng mas panganib na makuha ito at makahawa siya? Sa HIV po, pag pinag-usapan natin ng sexually transmitted infection din po at HIV, isa na po dito yung infection po with infected partner ng walang proteksyon. Gayon din po ay yung mother-to-child transmission at ito na rin po yung transmission po ng blood and blood products po, no, ng infected individual. So ano naman po ang mga simptomas ng HIV/AIDS na mararamdaman? Mararamdaman ho ba agad ito kapag nagkaroon ng infeksyon sa mga unang linggo o sa mga unang araw na nakipagtalik o nakuha niya yung virus na ito? Sa katotohanan nga po, Doc, ay walang signs and symptoms ang HIV. No? At ito lang bang po ay madedetermine sa isang HIV screening or testing. Yun po. Maaari pong ang isang tao po na walang sakit ay meron po na siyang HIV infection sa katawan. Kaya importante po yung HIV screening sa isang individual. Should someone get tested for HIV/AIDS, lalong-lalo na kung siya ay sexually active o kaya ginagawa yung mga nabanggit na risk factors? Pagdating po doon ay yung mga risk factors, importante po yung ating mga prevention ng STI and HIV prevention. ABCD po ito. ABCD. Yes. Yung A po ay abstinence. Basta ako, ayoko muna. B is be mutually faithful. Basta ako at ikaw lamang. C is consistent use of condoms. Tama at palagi ang paggamit ng condom. Yung D naman po ay don't use drugs and alcohol kasi po ito ay nakapag-alter ng ating decision making. And of course po yung E ay education at early detection po. So saan po ba pwedeng magpa-test ng HIV at parang napag-alaman ko kung mga minor de edad, under 18 years old ay hindi pa raw pwede at kailangan pa raw po ng pahintulot ng magulang? Para doon naman po sa mga minor de edad, may batas po tayo, RA 1166, kung saan po binibigyan po ng option din po yung mga kabataan na magpa-test po, no, with no consent po. May provision po, specific provision lamang po ito na
age 15 above. Gayon din po, importante pa rin po yung guidance ng magulang at ang kanilang guardian po, lalo na po dito po sa usapin ng HIV. Sa HIV screening and testing po, marami po tayong health facilities. Sa local government unit po, may mga social hygiene clinics and wellness centers po. Sinabi po na walang gamot dito ho sa HIV/AIDS, pero may mga paraan naman po na upang maging mababa ang virus na ito sa katawan, hindi siya dumami at hindi ka magkaroon ng mga simptomas. Ano-ano po itong mga paraan na to upang bumaba yung viral load kung mayroon na po? Maganda po yung tanong niyo po, Doc, no? Ngayon po, yung mga taong nabubuhay na may HIV, katulad ko po, kami po ay umiinom ng antiretroviral therapy or ART, no? Or ARV po na tinatawag namin, kung saan ito po, iinumin na po namin to for life, araw-araw po, para po mabawasan yung pagkalat po ng virus sa aming katawan at magkaroon po kami ng opportunistic infection. Ngayon po, ako po ay, dahil sa palagian ko pong pag-inom ng ARV, ART po, ako po ay undetectable, no? At the same time na rin po ay untransmittable. Ilan po ba ang dami ng may HIV sa Pilipinas at ang mga nasasawi? Sa ating datos po, no, ngayon pong yung recent na datos po natin doon sa HIV and AIDS HARP po, no, na tinatawag natin, ito ay almost 58 po yung nagda-diagnose po or ng new case of infection po araw-araw. No? 58 araw-araw ang nadadiagnose. So, kailangan talaga nating paigtingin ang edukasyon, lalo na sa ating kabataan upang bumaba ang kaso ng AIDS sa ating bansa. May mga inisyatibo po ba o programa ang ating organisasyon na Pinoy Plus upang mapababa po ang kaso ng HIV/AIDS dito sa ating bansa? Sabi nyo nga po, 58 per day. Paano po natin yan mapababa sa pamamagitan ng Pinoy Plus? Sa aming pong organisasyon, sa Pinoy Plus po, kami po ay meron po kaming communication and coordination platform. Ito po yung tinatawag namin na PhilHIV Response Center. Ito ay parang hotline po kung saan po yung mga individual po ay pwede pong tumawag at kung kailangan po nila ng kausap para po ma-navigate yung mga HIV services at HIV facilities po, ay i-refer po namin sila. So, Sir Rain, bigyan niyo po kami ng mensahe o paalala para sa mga ka-RSP natin. Para po sa ating mga manonood, ay kayo po ay nanyayahan po namin ngayon pong darating na December 1, World AIDS Day, na ang tema ay Take the Right Spot, kung saan po ay may mga aktibidades po na gagawin po ang ating local government units, ang Department of Health at ang mga iba't ibang mga civil society organization. Makilahok po tayo doon at mayroon po tayong oportunidad din para po magpa-HIV screening. Take that opportunity din po. Para din po sa aking mga kapatid na mga PLHIV po, ay tayo po ay sumali po, makilahok din po dito sa kampanyang ito para pagting pa po na atin yung HIV response ng ating bansa. Bakit po take the right spot? Ano po yung essence ng tema? Yung Take the Right Spot po ay, ito po ay adapted doon sa UNAIDS na team ngayong taon po, kung saan binabase po lahat ng ating response doon sa karapatan. So, kapag pinag-usapan po natin ng HIV screening, yung client's rights po, pagdating po doon, yung karapatan din po sa pag-access po ng sustainable na antiretroviral therapy, gayon din po ay karapatan din po ng mga PLHIVs na mawala po yung panghuhusga at diskriminasyon sa amin po, no? Dahil sa aming kondisyon. Ayun, take the right spot. Maraming salamat po sa pagsama sa amin, Dr. Rain, ngayong umaga. Again, thank you very much po and stay healthy. Sa tulong ng mga progresibo o pag-unlad pagdating sa medical research sa pamamagitan ng pagpapalawig ng access sa treatment at prevention at sa paglawak ng pangunawa ng karamihan sa HIV/AIDS, ang mga ito ay naging isang malaking tulong upang
magkaroon ng significant progress ang pag-address ng HIV/AIDS sa buong mundo. Ako po muli si Doc B, ang inyong kasangga sa kalusugan. See you next Wednesday, mga ka-RSP!